Pinoy boy band superstar is like helping the youth, para makamit ang kanilang mga pangarap sa buhay. Maraming nag-aasam, maraming nangangarap sumikat, mga kabataan na kalalakihan. Parang this is like parang a venue para ma-discover kung ano yung naitatagong talento nila. So hindi lang sa pagkanta, meaning pati siguro sa pag-arte, lalabas lahat yan. So this is the best venue talaga, this Pinoy boy band superstar. This is like my first time to be doing this, and maraming minsan nadadala ka sa awa, maaawa ka sa kanila, nakikita mo yung wanting, the desire to make it up there, to make it to the top, or yung iba naman desire na magkaroon ng hanap buhay. So sometimes I still get confused there. Parang, ano ba to? Pipiliin ko ba to dahil nakakaawa? Or pipiliin ko ba to dahil talagang alam kong magaling siya para sa boy band? But you know, since auditions pa lang naman to, I still want to go light on all of them. It's gonna be different sa second round, we're gonna be parang more tough sa kanila. Kasi sayang, parang may gwapo, ang ganda ng tayo, ang bait, nakakakilig siyang tignan, ang galing kumanta, kaya lang hindi marunong mag-Tagalog. Ba't ko siya aalisin? Bakit ko siya aalisin, di ba? Bakit ko siya aalisin? Kasi boy band, hindi naman sinabing boy band, kailangan Tagalog ka magsalita. Wala naman ganun eh. Mahirap kasi sabihin yung kailangan marunong ko magpakilig. Kasi meron talagang tao na kahit walang ginagawa, nakakakilig talaga. So, para napaka-importante talaga. Yun ang sinasabi kong that presence, that confidence that you have, importante na meron ka nun. But sometimes kasi, yung pagiging mahihain ng isang tao, yun ang nakakakilig din. So, iba-iba talaga yan eh. The hardest part is, it's not hard actually, but ang gusto ko nangyayari dito is, I will never shortchange the contestants. Para I will always give them my full attention because naghirap sila para makasali. So I will give them my full attention, meaning totoo lahat ang sasabihin ko sa kanila.